Isa ka ba sa hindi pa nakakasilip sa isa sa pinakasikat na tourist attraction ng Ilocos Sur? Ito, ang Awasen Falls. Ito ay may taas na 121 meters at ito rin ang pinakamataas na waterfall sa buong Ilocos Sur. Ito ay matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Ilocos Sur sa bayan ng Sigay. Ang unang araw ng biyahe natin ay mula Tarlac City papunta ng Tagudin, Ilocos Sur kung saan tayo mag-overnight at kinabukasan naman natin pupuntahan ang Awasen Falls. Kung isa ka sa naghahangad mapasyalan nito ay panoorin mo ang video na to at ipapakita ko rin sa iyo ang itsura ng daan patungo sa Sigay sa Ilocos Sur. Paano to ng hapon? Ayayay! So ito na nga, nakikita ko na tong hairpin curve na to. Ayayay! Kumakaway na si San Pedro. Oh, huwag kang kukurap, diretso ka sa ilog dyan. Good morning mga brother. So ngayong araw ay pupunta ulit tayo sa norte. Yan, babiyahe tayo mula dito sa Tarlac City pupunta ng Ilocos Sur. Pero bago yan, bibigyan natin ng konting twist itong rides natin. Pupunta muna tayo ng Baguio, tapos tsaka tayo bababa ng La Union papunta ng Ilocos Sur. Yan ang first day. Tapos second day natin, maganda-ganda ang pupuntahan natin dyan. Sigurado magugustuhan yan. At ngayong araw ay gagamitin natin si Rosa. So alam nyo si Rosa ay hindi pa niya naabot yung 2,000 mileage. So ngayon ay dadalhin natin nasa norte. Long rides na talaga to. So na-testing naman natin to sa Zambales at wala namang problema. All good si Rosa. Wala tayong problema dyan. At ang kagandahan pa na ito ay meron na siyang plaka at meron na siyang papel. 1 month and 2 weeks pa lang yung motor pero meron ng complete papers. Yan. Paniki pala, hindi paniki. Kasi may paniki siya doon sa tuktok ng arko no? Woo! Ang ganda ng umaga mga brother. Ganda ng sikat ng araw. Wow! Rosa, the China the China heart. Alright guys, tapos na tayong lumamon. Napakadaming ulam, no? Killing me softly ng mga pagkain. So meron tayong papaitan at saka bulalo. Alright, paexit na tayo ng Season Pangasinan. Papakaliwa lang tayo dito sa may ilalim ng boundary bridge ng Pangasinan at La Union. Yan. Kukonekta rin po ito ng Cannon Road. Parang malamig na ng konti dito, babaan pa lang to. Ay guys, Cannon Road na tayo. Buti na lang walang bantay dito. Kasi usually pag holidays, pinepending nila yung dami na pumapasok dyan sa Baguio City. Kaliwa natin, Buwed River. Woohoo! Right, officially nasa Benguet na tayo mga brother. Akyatin lang natin to, tapos tsaka tayo bababa papunta naman ng La Union mamaya. Isa to sa mga highlights na part ng kalsada ng Cannon Road. Kasi merong falls dito. Lalo na pag umuulan, malakas yung falls na yan. At sa unahan pa niya, meron din falls doon. Yan, isa pa tong highlights. Pinakabungad pa lang to bale. Actually, merong konting tumutulong tubig pa. Ayun, oh. Woohoo! Yan, ang ganda ng gorge road na to mga brother. Itong Cannon Road. Grabe, solid na bato yan sa kanan natin. Alright, marapit na tayo sa Lion's Head. Ilang kembot na lang, Lion's Head na. I think part na to ng Camp 6. Nandito na tayo sa sentro ng Baguio City. Kaliwa natin dyan yung Burnham Park. At again, dadaan lang tayo dito. Hindi tayo magtatambay dito. Diretso na tayo ng La Union papunta ng Tagudin, Ilocos Sur.
Goodbye, Baguio City. Sabi, lamig pa rin dito ah. Good morning. Day 2 natin. Nandito tayo sa Tagudin, Ilocos Sur. At ngayong araw ay pupuntahan natin ang Sigay, Ilocos Sur, kung saan natin makikita ang pinakamataas na waterfalls dito sa Ilocos Sur, mga brother. Naka full tank tayo ngayon. Kahit medyo malapit-lapit lang yung pupuntahan natin. Actually mula dito sa MacArthur Highway dito sa Tagudin hanggang doon sa jump off ng Awasen Falls, kulang-kulang 30 kilometers lang yan. So malapit-lapit lang. Ang magpapabagal lang dyan, syempre bundok ang dadaanan natin. Tapos ine-expect ko yung kalsada doon mas makipot siya. Yan, tamang chill ride muna tayo. Maaga pa naman, mga around 7:30 pa lang to ng umaga. Bagong sikat pa lang yung siharing araw. At kagandahan nito, mga brother, itong dinadaanan natin ay paanan to ng bundok, kaya napakaswabe lang. Masarap yung simoy ng hangin, malamig. Ito, malapit na tayo sa may tulay kung saan tayo kakaliwa papunta ng Sigay, Ilocos Sur. So part to ng Orsadan, Suyo, Ilocos Sur. Actually napaka-epic itong katabing bundok na yan, bandang kanan natin. Batong bundok yan, mga brother. Sisilipin lang natin sa drone shot, titignan natin kung anong itsura niya sa taas. Parang plateau ang style nito. Ayan, oh, solid na bato yan. Papakaliwa tayo dyan. Ayan. Tapos yung papakanan naman, papunta yan ng Besang Pass. Let's go, so go! At makikita naman kayong signage dito. Sabi niya Sigay or to Sigay. At meron din kayong makakainan dito sa dulo ng tulay na to. Ayan. So madali lang naman hanapin to sa map. Actually pinakita ko na to dati nung pumunta ako dyan sa Sangbay ni Ragsak. Yan. Actually medyo malapit lang naman dito yung Sangbay ni Ragsak mula dyan sa main road. Siguro mga around 3 kilometers lang yan. Papakita ko sa inyo mamaya yung kalsada niya na papahiwalay. So kung mapapansin nyo, mayroong mga backhoe at mga trucks dito dahil nga sa ginagawang widening din sa kalsada na to. So pa-summer na kasi, konti na yung or hindi na masyado nag-uulan, kaya the best itong time na to para magkongkreto sa mga kalsada, mag-ayos. At saka syempre para mas madali din pumasyal yung mga turista papunta dun sa mga pasyalan dito sa bandang Suyo at paakyat papunta dun sa Sigay, katulad nung Awasen Falls na pupuntahan natin ngayong araw. Medyo chill ride lang muna tayo dito kasi maaga pa naman. Laking balete. Yan ang balete tree of life. At ito na, nag-transition na nga siya ng single lane mula sa 2 lanes kanina. Yan. Tapos makapansin-pansin din naman yung lapad pa ng kalsada banda dito sa side niya, na ready na rin for concreting yan malamang dahil pinapalapad na. At bagong hukay lang dito sa unahan, no? Bagong hukay lang yan, bagong tabas sa gilid ng part ng bundok para sa widening na ginagawa sa kalsadang to. Ang kunti na ng
tubig ng ilog. Nung last na punta ko dito, medyo malakas-lakas pa agos niyan eh. So hindi ko lang din sigurado kung natutuyuan ba yan kapag ka summer. Ito na nga tulay. Parang ito ng hapon. Ayayay. Ito, pakyat ulit tayo. At malapit na tayo dun sa lilikuan nyo kung gusto nyo pumasyal sa Sangbay ni Ragsak. Yan, sa taas lang natin, bandang kaliwa. Yan na yung papahiwalay na kalsada papunta dun. So malapit-lapit lang siya mula dito sa junction. Saglit lang ha. Ayan, so mula dito sa junction na to, siguro mga 1 kilometro na lang lalakarin nyo, or kung imomotor nyo naman, paakyat papunta doon. Medyo matarik-tarik kasi yan. Diretsoy naman natin to para makapunta tayo sa Sigay, Ilocos Sur, kung saan natin makikita ang Auasen Falls. Sikat na sikat to mga brother, at napakadaming post na ito sa social media, sa Facebook. At mga mga organizer, dami. Whoops. Ay. Pabulusok na to, mabulusok na. Medyo matarik-tarik din to, pero kagandahan niya, sementado naman at malapad-lapad. 2 lanes yan. Wow, huwag kang kukurap, diretso ka sa ilog dyan. Ang ganda pang welcome to sa atin ah. Alright, well sa part na to mga brother, first time ko lang din dito. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung sa junction, yun, pangalawang beses ko dumaan doon. Pero banda rito, first timer ako. Pero so far, okay pa naman. Ayan, may nakakasalubong tayo mga naka single motorcycle dito. At may nakikita akong napakalaking bato. Nakaharang na halos sa kalsada. Ito, nahulog to sa bundok. Napakalaking bato mga brother. At saka pabilog siya, no? Akala mo sinadyang tistisan para maging bilog. Magpa-picture nga lang ako saglit. Saglit lang. Ayos to ah. Alright. Tara na. Diretso na natin. Itong bato na to halos nakaharang na. Yun. Patarik ng patarik to eh. Sa panglikuan to. Liko. Yan ang tarik oh. Pero kahit scooter, basta sementado, kayang-kaya ng scooter yan. Huwag lang syempre mga rough road, ibang usapan na yun. Pero kung ganito lang, kayang-kaya ng scooter yan mga brother. Kaya mga nagbabalak dyan na mag-scooter dito, panoorin yung mabuti to, para magkaroon kayo ng idea kung gusto nyong ituloy papunta ng Auasen Falls. Unti-unti. 2 lanes pa rin yung kalsada. 2 lanes siya pero parang makipot yung ibang parts. Yan, dire-diretso ang akyatan na to. O flat ulit. Tapos susundan ulit ng akyatan. Let's go. Yan. Oops. Bulaga ako dun ah. Yan, kung mapapansin nyo, may bako nga dyan ah, nag-aayos sa kalsada. Nagwa-widen. Ay. Paano to kung may makasalubong tayo, di ba? Lalo na pag 4 wheels kasalubong mo, mahirap yan. Oops. Ang tarik. Dire-diretso ang akyatan to ah. Iyak ang primeras, segunda nyo rito. Ay, paliparan ko lang saglit to. Tignan natin kung anong itsura niya sa aerial. Hey guys, Banayad na akyatan muna tayo ngayon. At
Ito medyo banayad pa to. Pero ina-expect ko pahirap to ng pahirap kasi sa mapa makikita nyo dito napakadaming kurbada niyan mga brother. At saka kahit sa initial drone shot natin, nakita natin dito kanina na marami talagang matatarik din at maraming kurbada. Single lane, pero at least merong space doon sa gilid na pwede nating pagparkingan ng motor kung sakaling makasalubong tayong 4 wheels. Kaya safe pa rin naman. Huwag lang masyadong mabilis yung takbuhan dito. Okay lang yan. Ganda ng view sa gilid natin, sa bandang kaliwa. Purong batong bundok. Napakasolid nyan. Oh, wow, wow. Bulaga ako dun Bulaga. Jay, awasin nung. Wayne. Dito daw tayo sa kanan. Diretso lang tayo dito paakyat. Pwede naman daw parehong kalsada, kukonekta pa rin naman doon, pero dito lang tayo sa kanan para masubukan natin. Parang mas matarik ata to Mas matarik yata. Ay. So single lane pa rin, pero at least itong bandang gilid niya malinis na. I think bagong linis lang din to. Uy, kalabaw. Wow! Hinabol ako ng kalabaw na yun, Ito, paakyat pa rin as usual. At ito, mas makikita na natin yung itsura ng view din sa bandang kaliwa natin. Kanina kasi natatakpan siya ng mga punong kahoy sa gilid Wowie! Maganda rin. Ito, matindi-tindi to mga brother. Wow! Wow, may kasunod. Wow, may kasunod siya. Akyat. Ang tricky dito yung likuan na ganon. Okay naman siyang akyatin kasi sementado naman yan, walang problema Pero pag likuan kasi, halimbawa yung likuan, pag may nakakasalubong kayo dyan, yung nakakatakot. Ito na naman additional na akyatan na likuan. Good luck world. Eto na. I think ito na yung marapit sa barangay. Wow. Grabe. Snake Road mga brother, papunta ng Sigay. Snake Road. At ito na unang community na matutumbok natin dito sa Sigay. Ito basketball court to, pero pati yung kalsada nilagyan nila ng bubong. Binubungan na nila. Ayos yan O nga naman, para ma-utilize nila yung space, di ba? Pababa na tayo. At meron akong nakikitang pine trees dito. Yun, mahalimuyak din. Yun bagong lagay lang yung barriers na to. Okay, may traffic Traffic sa bundok. Nangyari. Ito yung pupunta sa bayan or doon sa city. Most likely pupunta yan ng Candon City or sa Tagudin. Uy, biglang lapad yung kalsada. Pababa pa rin tayo. Pababa. At nakikita nyo ba tong rice terraces? Yun medyo maliit lang. Nice. Ito na yung tulay. Ito yung marker na binigay sa akin. Pagdating ko daw dito sa tulay, aakyat lang daw ako ng mga ilang metro. At may papakanan na papapunta sa ilog. At doon tayo maglalakad papunta doon sa falls. So ilang metro na lang mula dito, aakyatin natin yan. Tingnan natin Ayun. Ito na nga. Ito na. Okay, tapos pupunta tayo dyan sa ilog.
Grabe ang tangkad nga niya. Mahirap bigyan to ng hustisya pag sa camera lang, pero ang solid na ito. Solid to mga brother. Solid. Solo riding adventures. Maghanap lang ako ng plastic para kung umulan ay protektado siya. Ito mga brother, kulay green. Napulot ko lang yung plastic dito. Medyo may butas pa. Kulay green. At lalagay ko sa pinakatuktok ng bato na to. Or hanapin nyo lang basta sa bato na to, mataas na to. Ay, dito ko siya isisingit. Tara, akyat na tayo. So again guys, yung iniwan kong sando para sa sando hunting natin nandun sa bato na yon. Kung nakuha nyo, PM nyo ako sa Facebook ha, Mike ETC. Yun po yung pangalan, Mike ETC sa Facebook. At pansamantalang magpaalam muna tayo dito sa napakatangkad na falls dito sa Sigay, Ilocos Sur. Ito ang pinakamatangkad na falls dito sa Ilocos Sur, Auasen Falls mga brother. At medyo mahaba-haba pa yung akyatin natin dyan. Sigurado gagapang tayo dyan paakyat. Kaya hindi muna ako magbi-video hanggang kung saan natin iniwan yung motor para safe lang tayo pag-akyat. So maganda rin sana kung magkaroon ng parentahan ng salbabida, mga ganun o kaya balsa. Kasi ayoko, may gustong maligo dyan, sobrang lalim, nakakailang. Kung meron silang salbabida, pwede silang magtampi-tampisaw dyan. At safe din, diba? Medyo safe din sila. Kahit kumonti na yung bagsak ng tubig, ito napakaganda pa rin talaga. Ang hirap magpaalam. Ang hirap magpaalam dito sa falls ito mga brother. Napaka solid. Kahit ako nailang akong, kahit sa gilid lang ako kanina, nailang ako maligo eh. Tsaka napakalamig ng tubig niya. Sulit na sulit to. Midway, nalagpasan na natin yung matarik-tarik na akyatin dito. Sa pangakyatan, ito pang bundok na to, paikot pa hanggang marating natin yung pinakatuktok na yun. Alright, shoutout muna sa mga taga Baguio, mga kabataan na nakasalubong natin yan sa daan papunta ron. Alright, so dito naman papakanan na tayo, papunta tayo ng Gregorio del Pilar naman ngayon at dadaan tayo dun sa poblasyon ng Sigay, Ilocos Sur. So far 2 lanes na naman na dito papunta ng bayan ata. Sa tingin ko lang, I think bagong-bago pa nga lang ata tong kalsada eh, oh. Maputi pa siya. Usually kapag kaluma na kasi nagiging ano na yan eh, grayish black na may mga lumot-lumot na sa kalsada, di ba? Pero ito bagong-bago lang. Wow, bangin. Ngin ba, ngin ba? Tanong lang, saan dito yung papuntang Gregorio del Pilar? Dito tayo. Sa shortcut daw to, mas mabilis. Yung isa naman na yun ay 2 lanes daw yun, pero mas mahaba. Mas exciting to shortcut mga brother. Single lane lang siya at mukhang matarik din ata to. Wow, parang yung unang inakyatan lang natin kaninang umaga, no? Pagpunta natin dito sa Sigay. Single lane. Ganda rin pala dito, oh. Halos tuktok na tayo ng bundok. At para tayo nagdadrive sa gitna ng gubat mga brother, diba? Ang gubat na to. Sino mag-aakalang merong kalsada rito sa taas na ito? Tsaka maganda rin, sabi sa akin, ito daw yung parang unang kalsada dito. Tapos yung isang ginagawa doon, yung malapad, yun yung 2 lanes na.
Yun yung talagang binadgetan na matindi. So far sementado pa naman, kaya okay lang. Ganda rin ng daan na to. Eto, pababa na tayo, bale. Pababa. Alright guys, dito na tayo sa main road, bale. At may nakikita na ako ditong mga pine trees. Humahalimuyak ang mga pine trees. Oops. May jeep na rin. So 2 lanes na rito mga brother. At wow, napakaganda ng tanawin. Yung bundok na yan, kanina pa natin nakikita yan eh. At dito pala yung mga maraming pine trees. Ayan o, pansinin nyo sa kaliwa natin. Tsaka ang ganda rin ng view. Yan o, ang daming pine trees nyan. Tsaka humahalimuyak talaga yung bango nya. Ito na yata yung poblasyon eh. Let's go. Tukandon, papakaliwa. So tara, kaliwa tayo. Saan ba dito ang may karinderya? Okay. Malapit daw sa may municipal hall. Hanap tayo. Gutom na ako mga brother. Kanina pa ako walang kain. Anong oras na to? Mga alas 2 na ng hapon. Ito na yun sa bandang kaliwa natin, yung municipal hall. Yan. Unfortunately si ate hindi na siya nagsiserve. Hapon na daw kasi. Diretso na natin to sa Gregorio del Pilar. So far maganda pa rin yung kalsada rito. I think mas ito yung inuna nilang ayusin sa part na to eh. Dito sa malapit sa junction ng Gregorio del Pilar at saka Salcedo. So simula na tayong pababa, bale papunta dun sa ilog kung saan yung junction papunta dun sa Salcedo at Gregorio del Pilar. Ako, matarik na ata to mga brother kasi palapit na tayo dun sa ilog eh. So ganun yung kalakaran lagi sa pag-akyat sa bundok, mga mountain roads. Ang pinakamahirap dyan yung unahan, yung matarik talaga yun. Pero teka lang, ang ganda rin ng tanawin dito. Tanaw na natin yung ilog bale. Wow. At nandito na rin yung Sigay marker. Yun, I love Sigay. At itong bababaan natin na to mukhang matarik na nga. So ito na nga, nakikita ko na tong hairpin curve na to. Ayayay, kumakaway na si San Pedro. Ayan, 2 lanes naman, yun yung kagandahan na ito. Tamang timing na lang yung sa clearance nyo pagka naka 4 wheels kayo dito. Yung mga taga rito syempre, maning-mani yan sa kanila. Pero halimbawa, baguhan ka lang din katulad ko na dumaan dito sa daan na to. Eh talagang mapapanganga ka rin dito sa daan na to. Tignan nyo oh, hairpin curve yan. At saka nakikita ko mayroon pa dito sa unahan din. Sinundan pa ng isa. Eto pa oh, hairpin curve uli yan. At actually may inaayos nga sila dito sa bandang kanan natin, drainage yan. At saka kasama na rin yung widening. Yan to, pangatlong hairpin curve to, binababaan natin. Woo! Ayan oh. Pero para sa camera hindi matarik to, pero matarik din to mga brother. And finally dito na tayo sa junction, dito na tayo sa baba. Yung papakaliwa papunta ng Salcedo, papakanan papunta ng Gregorio del Pilar.
So Auasin Falls mula dito 20 kilometers, malapit-lapit lang naman. So ayan, papakanan tayo dyan papunta ng Gregorio del Pilar. Doon tayo mag-overnight. Tapos kinabukasan meron tayong papasyalan dyan actually. So siguro naman familiar na kayo dito sa Gregorio del Pilar. At alam natin lahat siguro kung familiar kayo sa ating history na ang isa sa ating bayani na si Gregorio del Pilar ay dito napaslang, or should I say pinaslang. So nakapunta na ako dati dito sa Gregorio del Pilar, pero matagal na, nung high school pa ako nun. So wag nyo nang itanong kung kailan yung high school ko, kasi baka magkabukingan na tayo kung ilang taon na tayo. Pero matagal na, sobrang tagal na. Nung unang punta ko dito, single lane lang to, pero ngayon bagong bago yung kalsada nila, 2 lanes na rin. I mean, mula dun sa may crossing or dun sa junction kanina hanggang doon sa poblasyon ng Gregorio del Pilar ay ilang minuto lang naman natin ida-drive yan. Sobrang lapit lang din. Woo! Mini rice terraces sa kanan natin. Okay guys, papasok na tayo dito sa poblasyon ng Gregorio del Pilar. Ayan, at mag-inquire lang tayo kung saan tayo pwede mag-overnight. So dito sa kaliwa natin, ito yung, wait lang yan yung Municipal Hall. Yan yung Municipal Hall. At dito tayo mag-overnight mga brother, Farmers Building. Ayan, dito yung ginagawa nilang parang hotel dito sa poblasyon. Bagong bago pa lang ata tong building na to, ayos.